Hi guys! Welcome back sa ating MS Excel tutorial. Ang video ito ay dinisign ko para sa mga teacher na gustong mapadali ang kanilang trabaho. Halimbawa, ng pag-compute ng kanilang grades, pag-input ng grades ng estudyante, automatic mag-reflect ang remarks o ang statement na nakadepende sa kanyang criteria. Halimbawa, kapag ang grades ay greater than or equal to 90, ang magiging remarks ay excellent. At kung 84 to 89 naman, 85 to 89, magiging very satisfactory. Kung 80 to 84, satisfactory. 75 to 79, fair. At kung may bumagsak naman, below 75, did not meet expectation. Ito guys, ipapakita ko. Subukan natin mag-input ng grades. Ito 91. Palitan natin ito ng 80 at titingnan natin sa column ng kanyang remarks. Automatic magpalit yan ng criteria. Gawin natin ito ng 80. Nagiging satisfactory. Pag 75, nagiging fair. Kung less than 75 yan, pagpalagay natin 73, magiging did not meet expectations. So, sa ganitong paraan, mapadali ng teacher ang kanyang pagdetermine ng mga grado ng kanyang estudyante kung sino man yung bumagsak, sino man yung mas highest ng score, mapadali gamit ang nested if function. Ituturo ko lang ang steps paano ito gawin. Lahat ng ating criteria, ang nabanggit na 5 criteria, excellent, very satisfactory, fair, and did not meet expectations, ay gagamitin natin sa ating statement. So, i-type lang natin equals if B2 is greater than or equal to 90, comma, tapos maglagay ka ng statement mo in between ng double quotation mark na ang ating criteria ay excellent, tapos comma, balik ka naman sa pangalawang logical test mo na if B2 is greater than or equal to 85, comma, tapos maglagay ka na rin naman ng statement mo in between ng double quotation mark na very satisfactory. Tapos yung pangatlong statement mo, if B2 is 80 or greater than or equal to 80, comma, ilagay mo na rin yung statement mo o remarks in between ng double quotation mark na satisfactory. Then, maglagay ka na naman ng comma at idugtong ang pang-apat na logical test o ang iyong criteria na if B2 is greater than or equal to 75, comma, maglagay ka ng statement in between ng double quotation mark na pair. Tapos, comma, at kung below 75 naman, ang sumunod nito, ilagay mo na lang sa double quotation mark, in between ng double quotation mark na did not meet expectations. Dahil 5 yung criteria mo, bibilangin mo kung ilan yung nilagay mong open parenthesis
pagkatapos ng if, tapos kailangan pantay yun sa close parenthesis mo. Dahil bilangin natin yung open parenthesis mo, 1, 2, ilang if yan? 3, 4. So, 4 na close parenthesis din yung ilagay mo sa huli. Tapos, i-press ang control plus enter para ma-apply ang formula sa mga cells na hin-highlight mo. Ayan. Palitan natin ito kahit aling cells dito sa under ng score column. Automatic yan magbabago ang remarks o ang statement. Ito, kahit 70 ito, did not meet expectations. Gawin natin itong 93. Magiging excellent yan. Ayan. Ito, 83. Gawin natin 72. Magiging did not meet expectation. Yan. So, sana may natutunan kayo sa ating video ngayon, guys. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.